Kasi hindi kinaya nung isa. Yan, malaking buras yung umawak. Kung ano ang tatay, yun ang anak. Mas maliit lang ang anak. Ito yung 400 na hearts variety. Napakalaki nito. Ayan o. 400. Yan, nililinisan nila. 400. This one, bro. Yan ang ating 400. Yeah. Yan ang ating mga expert na tagalinis. So, ito yung ating mga naunang nilinisan. Uunahin ko na to. So, baybayan nyo yung ating napakalaking bouquet. Ito na yung ating 400 na hearts variety. Ayan yung kanyang itsura ng ating hearts. So, magkaiba ito sa normal na red. Ayan. Tingnan nyo naman yung kanyang buka. Mas malaki ito kaysa sa normal na Bendilaros. Simulan na natin. Ito ay dambuhalang bouquet na ating titirahin ngayon. Order ito ng isang sheka. Ay regalo siguro. Kung gusto nyo matutong gumawa ng ganito kalalaking bouquet, maaari kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel at makikita nyo yung ating mga dambuhalang bouquet na ginagawa. At bago kayo magsimula, ang nais ko lang i-share sa inyo, kailangan nyo ito. Itong unan na inyong nakikita sa aking harapan. Kailangan ng unan para hindi masira ang bulaklak. Ito po ay napakalambot. Alam nyo kung galing yan saan? Galing yan sa basurahan. Sundan nyo lang yung aking mga moves kung paano natin ginagawa at paano yung tamang paghawak at tamang paglagay ng mga stem dito sa ating ginagawang bouquet. Kailangan tamang pagsalansan para makuha natin ang tamang round na ating gusto. Kasi yung ating gagawin is kailangan perfect na round bouquet. Kailangan pantay na pantay at konting carb lang. Hindi kailangan bumilog. At tingnan nyo rin kung gaano kahaba yung ating hawak. Ang ating gamit na rosas, ito ay 70 cm. Dito sa ating tinatrabahuan ay bawal gawin yung mga up and down. Pag nag-up and down yan, kunting up and down lang yan, maaaring bumagsak at maaaring mag-complain yung ating customer. Kasi lahat ng ating mga naka-display o yung ating photoshoot ay perfect po yan na round bouquet. Pantay na pantay. Kailangan walang up and down. Kung kayo naman ay nagtatanong, ilang minuto ba ito ginagawa ang ganito? Kung ikaw ay baguhan pa lamang, siyempre abutin ka ng more than 1 hour. Pero katulad natin na mayroon ng experience at matagal na tayong gumagawa sa mga ganito kalalaking bouquet, maaaring mga 30 to 45 minutes lang ito ginagawa. Pero kung nagmamadali ang customer, minsan ginagawa lang ito natin ng 20 minutes. Ayan. Kung baka nakikita nyo dyan, parang maliit lang yung ating bouquet. Kasi ang ating gamit na camera ngayon is yung 0.5, yung 0.5. Kaya medyo malayo ako. Ito na, nagsisidatingan na. Ayan. Ayan na yung ating mga rosas na nililisan. Okay ba? Mas malaki pa ito sa atin. Loves. 20 cm to. Pero kung 50 cm lang to, sa mga flores dyan, sinasabi nyo hindi nyo kaya gawin yung mga ganito. Ang kaya nyo lang is yung kailangan mayroong floral foam. Ngayon kasi isang nag-comment doon, 6 years na siya na gumagawa sa
flower arrangement pero hindi niya kayang gumawa ng ganito kalaki pag walang floral foam. Ako rin Brad, galing ako sa hindi ako marunong. Pare-pareho lang tayo mga florist. So kung ikaw ay magkakaroon ng experience at pagkakataon na gumawa ng mga ganito, sa una hindi mo kaagad magagawa yan. Pero patagal ng patagal, mahahasa ka at kaya mo rin yan. Kaya wag mong sabihin na hindi mo kaya. Kasi nga yung tama. Ang mga Pinoy walang inaatrasan. Si paring si paring pisot ka ko Lods pag hindi maparaan Lods. At pansinin nyo yung ating paglalagay ng ating rose. Ang paglalagay ng ating rose, hindi ka pwede maglagay sa ibabaw. Kasi masakit yan dito sa may thumb. Dapat dito tayo sa ilalim. Yan ang tama na pagsasalansan pag malakihan ang iyong bouquet. Kahit lang 50 piraso yan, mas maganda kung sa ilalim kayo naglalagay ng mga stem. Pag sa ilalim kasi ang receive, yan ganyan, sa ilalim yung paglalagay, ang kagandahan, malinis yung stem. Dapat isang direksyon lang, hindi yung paikis-ikis. Kasi pag paikis-ikis, ang pangit ng kalalabasan. Finish 400 bro? Yeah. Okay, thank you bro. Sa ilalim kasi kayo maglalagay ng stem. Ang kagandahan, napakaganda ng pagkakasalansan niyan. Malinis, walang paikis-ikis. Yan ang unang tinitingnan kung kayo ay magtitesting sa inyong ina-applyan. Kailangan malinis ang pagkakasalansan. Kasi pag paikis-ikis, ibig sabihin hindi pa masyadong malinis gumawa. Kita nyo naman, isang direksyon lahat ng ating stem. Kaya pag gumawa kayo ng bulaklak, ganyan lahat. Kahit sa mga maliitan lang, mas maganda kung ganyan lahat. Kahit pa yung may mga design, nahihirapan kayo dahil pag nilarapping tumitiklop. Nasa inyo lang yan, nasa inyong pamamaraan. Kung gusto nyong madaling pabukahin, kahit nilarapping na, huwag po kayong gumamit ng tip. Alam nyo ang dapat nyong gamitin. Gumamit po kayo ng rubber. Huwag tip. Pagkatapos ng pagkahawak, rubber ang inyong itali. Kasi pag nag-wrapping na kayo, kahit bunutin mo yan or ibuka mo yan, madaling mapapasunod yan dahil rubber ang nakalagay. Ganun lang ang technique yan. Kaso may mga florist na nahihirapan pagdating sa paggawa ng ganyan dahil may mga florist na kailangan talaga nagtitip, bawat hawak nagtitip. Kaya kailangan pasanay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, sa mga una kong trabaho, mga ginagawa ko lang yung mga feeling na hindi naman maliit na feeling. Sa unang panahon dito sa lalo na yung mga 2019, 2018, 2020. Ayun, mga feeling pa yung mga uso noon. Minsan nagpag-away pa yung mga madam, yung 100 na feeling gustong malaking malaki. Nako. Pero hindi naman lahat. Pero ibahin nyo yung ating mga ginagawa ngayon. Yung mga video na yun, hindi ko na ipakita dahil nung unang panahon, hindi pa ko nag-vlog. Ngayon lang to. Kasi kung matagal na sana akong nag-vlog, edi sana 300,000 na yung ating subscriber. Kaso hindi ko pa naisip yun. Ngayon lang tayo nakapag-vlog. Kaya ayun, maliit pa lang kayo. Kayong maalala, within 1 year, dadami rin yung ating subscriber. Lalo na kung susuportahan nyo yung ating vlog.
Sa mga susuporta naman, maraming salamat sa mga magsusubscribe at magsushare, magla-like ng ating mga video. May nakikita ba kayong nag-up and down? Kung meron kayong nakikita, mag-comment lang kayo. Turo nyo kung nasaan. Ganyan, no? Pero kung baguhan ka pa lang, ang hirap nitong pantayin. Ang tamang paghahawak pag ganito kalaking buki, dito sa pinakadulo. Ayan, dito na yung ano. Kasi once na dito kayo sa kalahati humawak sa umpisa, ang mangyayari niyan ay bibilog ng bibilog yan. Nadepende kasi kung ilang piraso yung ating ginagawa. Malaki yung ating buki dito kayo sa dulo humawak kasi bibilog yan kung maikli ang iyong paghawak. Kunwari, pag 200, huwag kayong humawak dyan. Dito kayo sa dulo humawak kasi bibilog ang ating buki niyan. At magmumukhang bola yan. Dapat para maganda at elegante yung ating mga buki na ginagawa malalaki, kailangan tama yung kanyang pagbilog, tama yung pagka-round, at yung pagka-carve niya sakto lang. Kung tingnan nyo, yung konting ganyan lang. Kasi once na bilog yan, hindi na yan makikita. Pag nag-picture yan, hindi na makikita yung ibang bulaklak. Parang bula na yung itsura niyan. Napakapangit. Hindi tulad nito, nakikita nyo, pag nag-picture tayo mamaya, lahat ng bulaklak is makikita lahat, may emphasize. Baka nagtatanong kayo, bakit ka hindi gumagawa ng mga ibang arrangement? Dito kasi sa akin tinatrabahuan. Bibihira lang kami ng mga ganyan. Kadalasan talaga sa amin, itong ating mga dambuhala na buki, yung aming ginagawa. Ito yung trademark ng aming company. Ayan, o. Mamaya ipapakita ko sa inyo, si paring Alger, mayroon din ginagawa. Hearts variety din. Black wrapping. Ito yung sa atin is white wrapping ito. Ayan. Isang piraso para sa inyo. The last but not the least. Ito na yun, oh, mga kaibigan. Oh my God, bigat. Ngayon, papantayin natin dito. Kunting putol lang dahil malaki yung ating buko. Pagkatapos natin na gawin, lalagyan natin ng tip dito sa ilalim. Kailangan mahigpit ng kahigpit yan. Sobrang higpit para hindi kumalas. Wala nang gunting-gunting. Putol ka agad. Ayan, oh. Grabe. Grabe ang laki niyan. Ito na yung ating wrapping. Meron tayo naka-ready. Parang pagi. White triangle wrapping na mayroong extension. Yung paring Alger, oh. Ayan. Pari Alger. Pero paring Alger. Pari Alger. Bino, ang mga bagtak. Huh! Wala agad nakita ba? Damugha nag-asongot.
Simulan ko na yung pag-wrapping. At para hindi bumagsak, kailangan itip natin papunta dito sa stem. Ayan, di yan babagsak. Dito rin sa kabila. Ayan. Pagkatapos, yan na yung layout. Yan yung ating susundan sa ating pagrarapping. Kung gaano kahaba, yung dito, ganon din kahaba yung dito sa pangalawa. Bago tayo mag-tip dito sa may puno, mag-tip muna tayo dito sa taas. Mas maganda kung dalawa para hindi lumaylay. At dito sa may puno, itip natin. Ganda. Laki. So, paano? Oh, grabe. Ayan na yung ating napakalaking bouquet. Yan o. Down, okay. More down. No, Parang more down. Alger yung ano. Like that. Tungtungan, Lods. O, Lods. Mayo, Lods, kung nakikatungtungan, Lods. Tingahan ako pag nag-picture, Lods, kay... Ay ba? Yan na. Kami. Stage. Kailangan talaga ng stage. Ay, sa Lods, patayin natin ang aircon. Papa. Lucky. Bravo. Ganda sa ang dumi ng tuba. Kailangan perfect yung pagkakapicture niyan. Ito pa yung isa na ano, pipicturean. Lods? Tanda ba? Nindot kaayo, Lods. Pwede kaayo. Nagpalit ng humahawa kasi hindi kinaya nung isa. Nasaan na yung isa? Ayan o. Yan. Malaking buras yung humawak. This one. Ayan. Yan yung anak. So, hindi ko na mapakita sa inyo ang anak. Kung ano ang tatay, yun ang anak. Mas maliit lang ang anak. Okay? Ayan yung anak. So, dito lang nagtatapos yung ating video. Tatapusin ko na. Medyo mahaba na. At maraming tayo dito. Ayan lang. Maraming salamat. Ayan o. Grabe. Laki niyan. Pa-subscribe naman para tanggal yung ating pagod. Salamat po sa ating mga kapwa tagagawa ng bulaklak. Mabuhay po kayong lahat at sa ating mga manonood, maraming salamat sa pagsubaybay. Mabuhay po kayo.